Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin si Pastor Kibuloy. Dapat ba siyang mag-attend sa magkahiwalay na hearing ng Senado at saka House of Representatives? Kasi may subpoena na siya both houses of Congress. Doon na isa-serve na ang subpoena. Nasa kay Pastor Kibuloy na kung mag-attend o hindi. Pag hindi siya mag-attend, ipapa-aresto kasi subpoena na yun. So, kung kayo, si Pastor Kibuloy, ilagay nyo ang sarili nyo. Ako mama, ilagay ko ang sarili ko. Ako si Pastor Kibuloy. Mag-a-attend ba kayo sa hearing? Ako, mag-a-attend ba ako sa hearing? Okay. Si Pastor Kibuloy, yung pronouncements niya 2 days ago, yung kanyang voice message, hindi na siya magpapakita kasi delikado ang buhay niya Inunahan niya na he made it clear to the public na hindi siya mag-attend sa hearing na yan. At ang rason is sinabi niya na delikado ang buhay niya dahil nakipagsabuatan na ang PBBM administration sa US government na eliminate, i-kidnap o i-assassinate siya. So for sure, hindi mag-attend si Pastor Kibuloy sa mga hearing ng Senado at Kamara. So, tayo na mga netizens, for the sake of discussion, dapat ba siyang mag-attend o hindi? So kayo, mag-comment na kayo kung kayo ang nasa kalagayan ni Pastor Kibuloy, mag-a-attend ba kayo? Okay, sa akin na ito, may opinion. Kung ako si Pastor Kibuloy, hindi rin ako mag-a-attend. Ulitin ko, hindi ako mag-attend. Unahin natin sa Senado yung effort ni Senator Risa Hontiveros na mag-attend Pastor Kibuloy dahil yung alleged human rights violations. Ako, personal opinion ko lang ito. Walang credibility si Senator Hontiveros na manguna sa ganyang mga Unang-una, that is just in aid of legislation. Nakikita ko kung mag-a-attend si Pastor Kibuloy, pahihiyain lang siya mapapahiya siya. So, kung mapapahiya lang ako sa isang hearing, bakit pa ako mag-attend? Hindi ko dinidepensahan si Pastor Kibuloy. Wala sa usapan natin kung totoo o hindi yung mga paratang. Wala yon. Ang tinitignan ko lang yung fairness. Kung minsan nakakatulong yung mga ganyang hearing sa Senado, sa House. Example, yung ginagawa ng committee yung Peace and Order Dangerous Drugs Committee, mga ganon, tungkol sa droga, nakakatulong yun. Kasi yung mga gumagawa ng kalukuhan, lalo na yung mga iskalawags na Philippine member ng PNP, talagang masisisanti sila. So medyo kumalma na ngayon, wala nang masyadong participation ng mga iskalawags sa PNP sa mga illegal na gawain at nakatulong ng husto yung mga House and Senate hearings dahil nai-expose yung kalukuhan nila So, there's nothing wrong sa mga House and Senate hearings basta objective yung para sa kabutihan ng bayan ang lately, itong ginagawa sa committee ni Senator Amy Marcos, yung pag-i-investigate
sa People's Initiative. O di, nabubuking ang Kamara na yun pala may influence o may participation ang mga kongresista sa sinasawag na People's Initiative. Politicians Initiative pala. Kaya maganda yung Senate and House hearings. But dito, again, personal opinion ko ito, there is no fairness dito sa hearing na ginagawa ni Senator Hontiveros. May ulterior motive. Mamaya ko na lang explain yung ulterior motive. They want to pin down Pastor Quiboloy. Gusto nilang patahimikin ng tuluyan si Pastor Quiboloy. Okay, so i-relate ko nga itong, kasi magkadugtong ito itong Senate hearing nang tinatarget yung alleged abuses. Tama si Pastor Quiboloy, yung sampahan nyo na lang ako sa korte. Kasi kung human rights violation, pwede sa Commission on Human Rights, investigahan, pwede pa yon. Kailang ang findings ng CHR papunta pa rin sa korte, mag-file pa rin sa ano. Ang tanging makapagpatunay kung tunay ngang may mga violations o pang-aabuso ni Pastor Quiboloy sa kanyang mga membro, it's only the courts. Kaya maganda yung challenge ni Pastor Quiboloy kay Senator Risa Hontiveros, magsampa na kayo sa korte, gawin nyo na yun para diretso, wala nang pasikot-sikot. Kasi yung Senate hearing na yan, instead na in aid of legislation, is parang lumalabas persecution. Kaya ako, kung ako si Pastor Quiboloy, hindi rin ako mag-a-attend. Bahala, i-aresto nyo ako. Punta tayo sa House naman, Kamara. Dito naman sa franchise. Ang basa ko dyan, mag-attend man o hindi si Pastor Quiboloy, darating ang panahon, makakancel ang franchise ng SMNI. Done deal na yan. Kasi, last year, nagpahayag na si Fair Lady Maharlika na ang administrasyong ito, ikakansela nila ang prangkisa ng SMNI kasi ang SMNI isa sa mga mainstream media na nagagamit para maipahayag ang katotohanan o yung mga kritiko ng gobyerno pagpupuna sa nakikitang kamalian, dyan lumalabas yung gikan sa masa, para sa masa, yung laban kasama ng bayan. Ito na, nagkatotoo na ang mga expose ni Maharlika. Indefinitely suspended na ang operasyon ng SMNI at ito na ngayon, yung hearing na yan sa House, ikakansela na ang prangkisa. Kaya, kung ikakansela man lang, bakit ako mag-a-attend? Wag na lang. I-cancelan nyo na. Wala nang makakapigil sa tingin ko ang pagkansela sa prangkisa ng SMNI. Tuloy-tuloy na yan. So, mabuti na lang at merong social media. Kaya, naririnig pa natin ang boses ni Ka Eric, Dr. Badoy, Ka Franco, sa Laban Kasama ng Bayan. Naririnig natin si Attorney Panelo, yung mga paborito nating programa sa SMNI, nandyan pa rin sa social media. Kaya, doon na tayo. Ngayon, ano ba yung panukala? Makabayan Black na naman. Gusto nilang ipatigil pati social media programs ng SMNI. I-connect ko na. Yung kay Senator Risa Hontiveros. Akbayan itong si Senator Hontiveros. May pagka-leftist din. Although, naiiba lang siya sa CPP and PND. At ang Makabayan Black dito sa House, yan, magka-dugtong na yan para once and for all,
patahimikin ang SMNI, patahimikin si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya dapat lang na hindi mag-attend. Para sa akin, wag na lang mag-attend si Pastor Kibuloy dahil wala ring saysay yung mga hearing na yan. But ulitin ko, maganda yung as a general, as a whole, maganda, nakakatulong sa bayan ang mga House and Senate hearing sa mga matitino na mga committee. Except itong kay Senator Hontiveros, hindi patas sa tingin ko. Yung House hearing sa SMNI franchise, hindi rin patas. Kaya, bakit ka pa mag-attend sa isang hearing na hindi naman patas? Opinion ko lang ito.